bayani na nakikipaglaban sa komunista. Yan daw ang tingin ni Senator Robin Hood Padilla kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Nakasama raw niya si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army noong Administrasyong Duterte. Ito raw ang dahilan kaya gusto balik na rin ni Padilla ang contempt ruling laban sa pastor. Kasunod ito. Alam mo, sabi nito isa, Sir, bakit di nagno-notify sa akin na live ka na, nakasubscribe? Alam mo, nagtataka rin ako. Kanina may kumausap sa akin, mga Filipino-Chinese sa ano, mga yung itsura, mga may edad na, mga alam mong may pera. Talagang mga postura, yung tipong may-ari ng mga mall, ganun ang datingan. Tapos tuwan-tuwa siya nung nakita ako, sabi niya, paano ba pinakikinggan kita? Pero bakit nawala ka na sa YouTube? Sabi ko, Sir, kanina lang ho. Nanggugulo ko kay Jay Guevara. Sabi ko, hindi ka na nakikita. Sabi ko, oh, walang biro. Sabi nila, hindi ka na nakikita. Sabi ko, Sir, kitang-kita niyo ako. Oh. Kaya, alam nyo, hindi ko naman sinasabing tinatarantado tayo ng YouTube. Hindi naman. Well, hindi naman ng political lang. Hindi naman nangingialam ang ano. Hindi ko ho alam kung bakit. Okay? Maybe on my title or whatsoever. Pero gayon pa man, huwag nyo nang antayin ng notify. Lagi na lang kayo magbisita. Gawin nyo na akong bookmark sa ano nyo. Pag bukas nyo ng browser, mukha ko na lalabas. Ganun. Para magugulat kayo, di ba? Hindi, kasi alam nyo, naintindihan ko eh. Pero gawin niyo, sabi nila, ulitin nyo yung ano, tanggalin nyo uli notification tapos i-notify nyo uli. Ulitin nyo. Kasi minsan kasi ayoko naman sabihin na sinasabotahe ako. Hindi ako ganun eh, yung nag-iisip kagad na sinasabotahe. Baka lang nagbabago, may bug yung YouTube, baka nagbabago sila ng ano tapos hindi kayo nakakapag-update o di kaya yung browser ninyo hindi nakakapag-update. Mabuti ulitin ninyo yung notification. So, tanggalin nyo, unsubscribe uli kayo, tapos subscribe uli kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, ha? Baka mamaya, ay, unsubscribe ko si Banat Bay. Ulitin nyo lang. Okay? Ulit-ulitin nyo lang. Ayan, o. Minsan, nasa cellphone din, pa siniset dyan, i-open yung notification. Oo. Buksan nyo yung notification. Sa, sa iPhone, meron yan. I-type nyo, notification, lalabas. Pasensya na, hindi ko alam sa Android. Di po ako nag-Android. Nagugulan ako sa Android eh. Okay? So, ano nyo lang ha? At abang-abangan nyo na. Everyday naman tayo eh. Basta weekdays. Sa Wednesday, Thursday, Friday, late tayo. Okay? O, yun na yun. O, makikita ko. Hindi, team replay nyo na lang. Araw-arawin nyo, panoorin nyo. Nang hindi niya pagdalo sa mga pagdinig, kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang religious group. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Aminado ang senador, mas matindi pa raw sa magkaibigan sila ni Kibuloy. Pero hindi raw ibig sabihin na kinakampihan niya ang pastor. Pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panguhusga yan. Ang tawag dyan... Gago ka, sabi. Masyado naman panguhusga yan, porket kaibigan. Demokrasya. Hinarang ni Padilla nitong Martes ang mosyon ni Senate Committee on Women and Children Chairman Risa Ontiveros na ipakontep si Kibuloy. Katwiran niya, hindi dapat Senado ang dumidinig sa mga reklamo laban kay Kibuloy, kundi ang DOJ na naghain na rin ng kaso laban sa pastor. Hindi rin daw dapat nakikialam ang Estado sa issue sa religious group. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Huwag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado.
Nilinaw ni Padilla ang relasyon kay Kibuloy. Hindi raw campaign contributor si Kibuloy o wala raw perang inilabas ang pastor para sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Dasal, napaka-importante, no? Grabe nung yung news, Pero sabi ni Padilla, marami daw itong pabor na ginawa. Talagang parang pinalalabas niya talaga na dahil sinasabi nito ni Padilla ay tutol sa warrant, dahil sa pabor. Di ba? Napaka-obvious itong media na to. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime. Hindi, alam niyo ito, serious naman talaga ito eh. Tama yung sinabi ni Jay Guevara kanina eh. Ayusin nyo na lang kasi yung pagbablog nyo. Hindi nyo na kailangan baluktutin yung prinsipyo ninyo na mabayaran kayo ng 20,000 kada buwan. Sabi, alam mo, muntikan na kitang tawaging, mali ka, gaganunin sana kita eh. Buti na lang bandang dulo, binawi mo. Kasi sinabi niya, kahit naman magseryoso sila, wala kasing mga utak, kaya pala mura na lang. Buti sinabi mo yon. Kasi kahit naman magseryoso yung mga tanso, yung mga ensimada vlogger, wala naman talaga silang utak. Tanggalin mo yung pagmumura sa kanila, tanggalin mo yung mga re-upload sa kanila, hindi sila kikita. Bakit? Bobo sila eh. Wala silang alam. Maniwala ko sa yung logiko nila hindi ko nga maintindihan kung bakit nila pinasok ang vlogging. Wala naman silang gift. Sorry hindi ho tayo nanlalait, pero ang bagay sa mundo na to, kailangan you have to recognize your gift. Paano mo re-recognize yun? First, you are enjoying what you're doing. Sa madaling salita, without consideration of money, ano yung gagawin mo? Yan ang laging tanong ko sa mga kagirls dati. Kung hindi kinoconsider ang sahod, anong gagawin mo? Pag sumagot siya ng iba, doon ka na lang pumunta. Pero kung sagot mo, sumayaw at kumanta, yan, pwede ka. Ang tawag yan, passion. So, ganun din yung sa pagbabloging, di ba? Kung ikaw ay talagang yan ang passion mo mag-vlog without considering money, yan talaga ang gift mo. Pangalawa, how to consider your gift. Pag yung mga tao na nagsasabi sa'yo, wag lang yung sarili mo at yung nanay mo. Pag sinabi ng nanay mong pogi ka, wag kang maniwala doon. Kasi pwede ba sabihin ng nanay mo, pangit ka? Diba walang nanay na magsasabi ng ganun? So, kailangan mong ma-confirm through other people. Oo, meron kang gift on vlogging. Importante po yun. Diba ho? Pangatlo, kung alam mo namang wala ka talagang alam, i-acknowledge mo na lang. Iba kasi yung humahanga ka sa vlogger at ang galing-galing niya, gusto mong tularan, pero wala ka naman talent. Doon. Naintindihan mo natin? So ano ang punto ko dito? Tama si Jay Guevara nung sinabi niyang, kung siseryosohin nyo lang ang vlogging at wag at talagang may gift kayo at, hindi kayo magpapaakit sa pera, darating at darating ang mga tutulong sa inyo. Halimbawa, yung mga nagpapakulay. Kaya maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, nagiging independent po tayo. Hindi natin kailangan humingi kay Santo Niño. Hindi natin kailangan pumanig sa kanila. Lalo na dito kay Cash J. Kilala niyo si Cash J? Rapper yun, si Cash J. Wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Kumakalap ngayon ang pirma si Padilla para tuluyang mabaliktad ang contempt ruling kay Kibuloy. Sa 14 na miyembro ng komite, 8 ang kailangan niyang mapapirma. Sa ngayon, 5 na ang hawak niya. Bukod kay Padilla, pumirma medyo na late ng konti binawi ni JB to ang suporta kay Kibuloy, sina Senators Bongo, Amy Marcos, Cynthia Villar at GV Ejercito. Paliwanag ni Ejercito, hayaan na ang DOJ at PNP na humawak ng reklamo laban kay Kibuloy. Mahirap daw ang mga kasong may kinalaman sa religious groups. Pero ngayong hapon lang, binawi ni Ejercito ang kanyang pirma. Matapos niya raw araling mabuti ang mga impormasyon at testimonya ng mga witness
kaugnay ng alegasyong rape sa pastor. Si Villar pumirma dahil hindi raw siya naniniwala sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dun sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dun. Nilinaw din ni Villar na wala raw pabor na binigay sa kanya si Kibuloy noong eleksyon. Hindi ko na siya kailangan sa eleksyon. Tinawanan eh. Kasi mga gago rin yung reporter. Baka naman campaign contributor niyo siya. Hindi mo ata kilala nga asawa ko eh. Gago ka ba? Kami nga ang tumutulong sa mga kandidato. Hindi, pinansiro ito. Walang biro. Mga Villar, pinansiro yan. Tumutulong sa kandidato yan. Isa ho yan. Actually, pang ilan ba siyang bilyonary sa Pilipinas? I think top 3 yan o top 5. Si Manny Villar, yung asawa nito. Tapos tatanungin mo ng, baka naman kasi tinulungan kayo. Baka naman napondo sa inyo yan. Gago ka ba? Bundok na ang pagmamay-ari niyan. Pumunta kayo sa Tagaytay. Pinuntahan lang namin ng mahal. Yung ano dyan, yung anong tawag dito? Yung Louisiane windmill. Yung buong bundok na yun, no? Puro pine tree. Ang ganda-ganda. Sabi ko, bibili ko dito ng kondo. Tinawag ko yung ano doon, yung may mga nakatayo doon na ang lamig-lamig doon. Tapos namimigay sila ng bili ng kondo. Magkano ba yung kondo mo? Bili ako niyan. Para sa akin at sa pamilya ko. Sir, 25 million po. Sabi ko, sige, pag-isipan ko. 25 million. Kasi isang parang buong laki ng hektarya na. Grabe sabi ko. Kakaiba. Tapos ang entrance, ang mahal na ngayon, Randel Bunagan. Nung nakasama ka namin nagpunta doon, di ba? Dati libre. Ngayon, alam nyo magkano entrance? Talagang hindi na pupunta ng mga kamote ito. 500! Ang parking! Nakakita ang parking, 500. Tapos sa mga kotse, 1,000. Although ano naman, ang may consumable naman yung 700 at consumable naman yung 400. Pero in other words, bawal ang tumambay. Ganun katindi. Ay, nakakatuwa rin naman, at least walang tambay kasi alam mo naman yung mga millennial ngayon, yung nagpipiling may pera. Ngayon, o-order ng isang kape, 3 oras nandun, nagkikwentuhan, nagtitiktok. Gago nga rin naman kasi, tama rin naman yung ginawa nila kasi mga nandiyan sa mga sa mga Starbucks, Randel Bunagan, yung Starbucks na malapit dito. Sabi ko, kumuha na lang kaya kayo ng kama, magdala na rin kayo dito. Tapos manood kayo ng Netflix. Hiyang-hiya naman kami sa inyo mga bumibili. Yung mga call center dito eh. Hayop eh. O, tuloy natin. Bilang ko siya, I don't worry about it during election. Napunta ako sa kanya pag birthday niya at saka may appearance shirt. O, sabi niya, I don't worry. Not during election, ha? Pambihira kay si Villar yan, sasabihin ninyo, gayon. During election. Nakausap naman ni Padilla sina Senators Grace Poe at Raffy Tulfo pero hindi sila pumirma. Hindi pa sinasabi ni Poe ang dahilan ng pagtutol niya. Pero si Tulfo, nire-respeto raw ang desisyon ni Ontiveros na ipakonteb si Kibuloy. Pwedeng mangalap ng perma si Padilla hanggang sa March 12. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, so meron pa namang mga ilang inaasahan, tingnan natin. Alam mo, yan ang maganda sa Senado eh. I mean, meron silang demokrasya, ika nga. Wag ko tayo magalit dun sa mga hindi pumirma. Opinion nila yun eh. Okay, opinion nila yun. Wag ko natin na husgahan. Bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, kung ako lang ang tatanungin nyo, susuporta ako sa kay Kibuloy hanggang malaman at siya ho ay magkaroon ng kung meron man siyang conviction doon, dapat siyang ikulong. Ako'y mananawagan na ikulong siya kung siya ho ay na-convict na ng korte. Kaya lang may mga humihirit, yung mga tatanga-tanga na naman. Yung mga insimada vlogger, na tatanga-tanga, na laging akong content nila, di ba? Akala ko ba malakas ang views nyo? Hindi, kasi yung mga insimada vloggers, sinasabi nila, di ba, lalo na si Cass J, kaya nga
nire-recruit itong si Jay Guevara, di ba? Na malakas daw sila. Gago, hindi naman kayo lalakas kung hindi nyo kami kukontrahin eh. Kontra lang kayo ng kontra sa akin. Ginagamit nyo lang yung picture ko sa thumbnail, kaya kayo lumalakas. Sa totoo lang, wala naman nanonood sa inyo. Tanggalin nyo yung mga picture namin. Tanggalin nyo yung... Hindi, totoo. Hindi siya nag-ano, hindi lang ako. Tanggalin nyo yung picture ni Marlica. Oh. Kaya lang naman na dumadami kasi you are fueled by hate. Yun ang totoo. Keso ang dahilan nila, hindi pa ba convicted? May warrant na nga sa Amerika. Ay, tanga talaga. Ang tanga talaga. Ginamit pa yung una-una, Amerika yan. Okay? Amerika yan. So, wala tayo dapat pakialam dyan. Pangalawa, yung warrant niya, hindi ibig sabihin nun conviction. Ay, hindi pa nga sila nagtatrial eh. May conviction na. Magtanong kasi kayo sa abogado, yan ang problema sa inyo eh. Hindi kayo nagtatanong sa abogado. Magtanong muna kayo sa abogado bago kayo humirit. Napapag-alam ang mga ano kayo eh, mga inutusan lang bumili ng patis, tapos biglang pag-uwi, dala suka. Ay, pareho lang naman to, di ba? Hindi, tanga, magkaiba yun. Ang suka, yan yung amoy ng kilikili mo. Yung patis, amoy ng ek-ek mo. Di ba? Hindi kasi, hindi ko maintindihan, hindi nila magets. Hindi naman siya convicted sa Amerika pa eh. Winarant lang dan siya dahil pinasasagot siya. Tulad ng ginagawa dito, pero dito sa Senate lang. Okay? Wala pa ho siyang conviction. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung speech ni inaantay nga na magkaroon ng trial, na magsimula na yung trial. Hindi kasi nila alam ang sistema sa federal state na katulad nila. Nagmamagaling kasi itong mga ito. Eto, tanong nyo na lang sa abogado. Tanong nyo sa abogado, convicted na po ba si Kibuloy sa Amerika? Sige ho. Kasi kung convicted na yan, pwede na ho siyang, kasi ibig sabihin nun, kriminal na siya. Tumakbo na ho siya. Pwede na ho siyang ipa-deport. Ibig sabihin, ipa-deport, sorry, not deport the term. Kunin ng Amerika sa Pilipinas kasi meron tayong extradition treaty with them. Na convicted, pwede nang ipakuha. Yung bobo kasi. Tapos, dadaanin lang sa panlalait, dadaanin lang sa kabubuan, alam nyo kung bakit? O extradite, o nga, alam nyo kung bakit po? Kasi nga po, bobo kasi yung mga followers nila na naniniwala sa kanilang mga katangahan.